Paano ako naging traidor? At sino naman ang pinag-traidoran ko? Panindigan mo yan, Tinyente. Baka bumaliktad ang ihip ng hangin, ikaw ang malintigan. Sibal, Bukod sa Diaz Brothers, Max Alvarado at Dencio Padilla, isa rin siya sa mga nasa listahan na gumanap bilang kontrabida sa pelikula kasama ni The King FPJ. Siya si Rene Domingo Hawkins Sr. o mas kilala bilang Rene Hawkins. Panoorin nga natin ulit ang mga eksena niya kasama si The King. pwede ba kitang imbitahin? Kilala nga kita, Lakay. Tutuluyan mo ako eh. Alam mo pala eh. Inatak na kay Abyab, si Kapitana. Hinalikan niyo uli? Hindi. Ano ba Diyos doon? Kasi para bang nagustuhan yung unang halik eh. Para bang humihirit pa ng isa pa nga. Alam ko. Pero talagang may anay dito. Nasisira na ba ulo mo? Paano ako naging traidor? At sino naman ang pinag-traidoran ko? Ay, nakakamiss yung mga eksenang ganyan, yung tipong akala mo kasanggaran bida, ngayon pala'y kontrabida. Anyways, ang masasabi ko lang ay epektibo talaga siyang kontrabida, di ba mga tol? Ngunit ibang-iba ang karakter niya sa pelikula sa totoong buhay dahil siya ay isang mapagmahal na asawa kay Norma de la Cruz at ama sa tatlo nilang anak na sina Christina Rap Hawkins III at syempre Rene Bong Hawkins na dating pambatong manlalaro sa Philippine Basketball Association o PBA na ngayon ay isang coach sa University of the Philippines Fighting Maroons men's basketball team. Pero noong taong 2001 nang mag-immigrate sila sa Burke, Virginia na kung saan ang ating idol ay nagtrabaho sa Walmart. Pero noong May 10, 2014 nang mabalita ng ating idolo ay tuluyan ng namaalam. Nakakalungkot mang isipin pero nagpapasalamat pa rin tayo dahil nag-iwan naman siya ng magandang alaala na paniguradong tatatak sa ating mga puso. Ikaw nga gagawin namin pases para makalabas kami rito. Ganon? Oo! Sir, paano niyo nagawa yun? Buenos días, señorita Menchin. Ang aga-aga pa ay mainit na ulo mo. Anong problema? ¿Qué ocurre aquí? ¿Problema tiene usted, señorita? Alam mo tol, kapag siya ang nakikita ko sa pelikula, feeling ko nanonood ako ng Hollywood movie. At pansin ko rin mga tol, siya na yata ang isa sa mga hindi mahirap tandaan sa mga pelikula. Paano ba naman kasi halos sa kanyang mga ginagampanan ay puro mayamang lalaki o kaya naman ay laging merong hawak na tobacco. Ayaw niyong maniwala? Ito ang ebidensya. Watch this. Ayun, nakabalbas pa eh. Sure I can't influence you to join me? No, thank you, sir. Mahaba na ang serbisyong binigay mo sa kanila. Dapat naman, bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili. Heto pa mga tol, siya rin ay ilang beses na nating nakitang nakasama si The King sa pelikula tulad ng Ang Lalaki, Ang Alamat at Ang Baril noong 1978. Dito, ang maghihikayat kay Daniel Barion. Naku, ay nalukay nito. Kailangan ko ba paalala yung pagkapatay niyo sa akin? Sigaw ng Katarungan noong 1984 at Hindi niyo na kailangan mag-umpisa. Magdasal lang kayo. Ipaparinig sa'yo ni FPJ. Ang Dalubhasa noong 2000. Nalulungkot ko. Hindi ko matatanggap ang inyong alok. Hindi ako nag-aapura. Pag-isipan mo ng mabuti. Ngunit noong May 27, 2003, nang inanunsyo na ang ating veteranong aktor ay pumanaw sa edad na 76 years old dahil sa atake sa puso. Huwag na natin hadlangan ang kaligayahan ng mga bata. Dapat, makisaya na lang tayo sa kanila. Dapat. Isang tingin at ngiti pa lang niya ay punong-puno ng kasamaan. Iyan si Vic Diaz na isa sa mga pinaka-epektibong kontrabida sa larangan ng pelikula, mapa-international man o local man yan. Siya rin ang tinaguriang Peter Lorre ng Pilipinas. Patingin nga kung tama sila. Si Vic Diaz ay maraming beses na rin nating nakita sa mga pelikula kasama si The King FPJ tulad ng Totoy Bato noong 1977. Hindi ka ba maligaya sa binibigay ko sa'yo?
Gusto mo pag-usapan natin ng mabuti? Maring Labis ako nasisiya sa ginawa niyo para sa... Patayan si Mediavillo noong 1978, ang lihim ng Guadalupe noong 1979. Siya rin ay sumabak sa mga international movies tulad ng The Big Bird Cage, Fear not, Father Safa. He's one of us already. It's done then. Black Mama, White Mama, I shouldn't they? Just keep the men out of sight. at Eddie Romero's Bees of the Yellow Night. She died of bullet wounds a while ago, leaving a trail of canned beans and dried fish behind her. Alam niyo ba mga tol na ang ating idolo ay nagtapos sa Ateneo Law School kaya hindi naman nakakapagtaka ang talas niyang magsalita ng Ingles. Actually tol, bago mag-artista itong ating idolo, siya muna ay naging isang lawyer sa loob ng 4 na taon. Ngunit mas pinili niya ang buhay artista. Bukod sa pagiging abala ng ating idolo sa kanyang karir, siya rin ay isang mapagmahal na asawa kay Kit Diaz at sa 3 nilang mga anak na sina Lauren, Carl at syempre si Teddy, yung lead guitarist at nagtatag ng bandang The Dawn na pinatay sa di malamang dahilan. Pagkatapos iwan ni Vic Diaz ang buhay showbiz, siya ay namuhay ng pribado at siya ay naging isa sa mga stockholder ng Australian hotel na The Swagman Hotel, or much known as Hotel Swagman Fields Avenue. At sa Pilipinas, siya ay tumira sa Angeles, Pampanga. Pumanaw ang veteranong aktor noong 2006. Bakit wala tayong nahuli kapag kasama? Traidor ka, Major. Pagbabayad ka. Nagbayad na ako, Major. Kaniningil lang. Isa siya sa mga batikang aktor noong dekada 50. Isang magaling na drama actor, action star, at kadalasan ay kontrabida. Siya si Charles Wahib Valdez Dabao o mas kilala bilang Charlie Dabao. Namayagpag ang kanyang pangalan hindi lang dito sa Pilipinas tol, kundi hanggang ibang bansa rin tulad ng mga pelikulang A Fistful of Feathers, Blind Rage, To rob a bank. Rob a bank? That's impossible, Mr. Durand. Not if you cooperate. And remember, the sum of one. The Last Reunion at Women in Cages. What's that for? I don't know. Playing always excites me. Here, hold this for me and don't tell anyone where you got it. I'll explain later. Si Ginoong Charlie Dabao din ay ilang beses na nating nakita sa mga pelikula ni The King FPJ tulad ng Pamilya Banal bilang Don Roberto noong 1989. Batas ng 45 bilang Major Karingal at Batas na Lansangan bilang Boss Montenegro. At saka, hindi mo na kailangan mapaliwanag pa. Basta ang taong ito ang negosyo natin. Ngunit tulad ng kasabihan na kung paano sila kasama sa pelikula ay ganun naman ang kabutihan nila sa totoong buhay. Isa na si Ginoong Charlie Dabao sa mga nagpapatunay doon dahil kilala siya bilang isang mapagmahal na asawa kay Emma Marie na isang Spanish professor sa St. Teresa's College. At sila ay biniyayaan ng 4 na anak na sina Maylin, Mariel, Bing at Ricky. Si Bing at Ricky ay sinundan ng yapak ng kanilang ama at sila ay kilala din bilang isang magaling na aktor. Nang pumanaw na ang asawa ni Ginoong Charlie ay muli siyang nakatagpo ng mamahalin niya na si Mary Grace Inigo at sila ay biniyayaan ng 2 anak kasama na dito ang dating child star na si Charlon Dabao. Huli nating nakita sa telebisyon ng ating idolo sa Rosalinda bilang Victor Durantes. At may bukas pa bilang Don Carlos noong 2009 hanggang 2010. Ngunit noong August 8, 2010, sa edad na 75 years old ay pumanaw ang ating idolo dahil sa sakit na colon cancer. May tao akong maaasahan. Are stuck up against you.
Kilala siya sa mga eksenang may kinalaman sa martial arts at samurai. Nakakatakot nga tol dahil lagi siyang naghahabol na may hawak na taga. Nako, nakakatakot naman palang biruin nitong si Idol. Siya ay si Ernie Ortega na kilalang kilala sa pagiging magaling na kontrabida sa pelikulang Pilipino. Siya rin ay nakita nating nakasama sa pelikula ni The King FPJ sa Alias Lakay noong 1991. Bukod dito, nakita din natin ang galing ni Idol Ernie mapa-local o international movie pa yan. Speaking of international movies, alam niyo ba mga tol na si Idol Ernie ay minsan nakasama si Bruce Lee? Wow! Tama mga tol, nakasama niya sa pelikulang Bruce and the Shaolin Bronze Man noong 1977. Missing in action bilang Vin na kung saan nakasama naman niya si Chuck Norris. Ninja Kids and Samurai Sword noong 1986 bilang isang master. You don't let us go, I'll be forced to take you on. Go ahead, Tony, punch him out. Hey, old hippie. Wow, nakaka-proud naman maging Pinoy. Kung hindi nyo naitatanong tol, si Idol Ernie ay isa palang samurai sword expert kaya hindi nakakapagtaka ang husay niya sa paghawak ng espada. Eto pa mga tol, siya rin ay isang magaling na martial artist at stunt performer. Actually tol, hindi lang siya dyan naging abala, siya din ay naging direktor sa pelikulang The Blood Hero noong 1975 at siya rin ay isa sa mga cast dito. Ngunit sa hindi inaasahan, ang ating idol ay nagkaroon ng malalang sakit ng prostate cancer. Ngunit hindi lang yan ang pinaka nakakalungkot sa pangyayari dahil noong taong 2000 nang siya'y napabalitang nag-suicide. Nakakabigla man ang nangyari, ngunit alam natin na may matinding dahilan ang lahat ng ito. At ang magagawa na lang natin ay ipagdasal ang ating idolong si Ernie Ortega. And next time, talasan mo yung mga mata. At ikaw, pagharap mo ako, tigilan mo yung kangunguya mo para kang kambing. Understood? Kilala siya sa astig nitong tindig at walang kupas na kagwapuan. Siya si Mark Angelo Vinson o mas kilala natin bilang Roy Vinson. Siya ay pinanganak noong September 20, 1953 at lumaki sa Porac, Pampanga. Alam niyo ba mga tol, na kababayan niya rin si Idol Lito Lapid kaya hindi naman nakakapagtaka ang aking kagwapuan at astig niya dahil laking Pampanga. Si Ginoong Roy ay minsan na rin nating nakitang nakasama si The King FPJ tulad ng Batas na Lansangan as Carlos noong 2002. Siya rin ay nakilala sa mga pelikula tulad ng Mista noong 1994 bilang Lieutenant Duterte. Ikaw may katwiran. Thank you, sir. Saan? Sa pahinga o sa katwiran? Sa pahinga, sir! Lucas Abelardo noong 1994 din. Sumampalataya sa mga sinasabi namin? Ha? Hindi ako lumulod sa demonyo. Puputukin mo. Nang sumabog na utak mo. Reciclo bilang Roy noong 2007. Hahayaan mo para hangal ka. Gawin mong mutado. Magdasal ka na. Kaibigan, papunta ka na sa paraiso. Mulawin versus Rivera bilang Daragit noong 2017. Aral sa kanilang mag-ina. Paghaharian ang lahat. At marami pang iba. Basta isa lang masasabi ko. Napakahusay niyang artista. At halos sa mga ginampanan niya ay bilang sundalo o kaya naman may mataas na posisyon sa lipunan. Sa ngayon ay patuloy pa rin siya sa kanyang career. Sa katunayan, noong nakaraang 2019 nang makita natin siya sa TV series na Daddy's Girl bilang Tito Brusco. At ngayon 2020, siya rin ay kabilang sa sikat na Descendants of the Sun bilang Abraham Manalo. Ako mismo hahanap sa kanila. Mananagot sila sa ginawa nila sa inyo. Si Ginoong Roy ay kasalukuyang nakatira sa Quezon City kasama ang kanyang asawa na si Jenny Vinson at 4 nitong mga anak.
Kabilang dito si Isabella Vinson na pumasok na rin sa mundo ng showbiz. Ambitious for a juvenile, then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Kapag hindi natin nayari si Baldo sa pagkakataon to, ikaw ang ililitsyon ko. Boss! Boss naman! Masigat! Boss, pareho lang naman tayo eh. Boss! Kung tato mo kita, may masigat! Si Arturo Ocampo o mas kilala bilang Bomber Moran ay isa sa mga mortal na kaaway sa pelikula ni The King FPJ. Siya rin ay binansagang main top guy. Pero bakit nga ba? Halika panoorin natin ulit ang mga eksena niya para malaman natin kung bakit. Hayop ka! Di ba minutin mukha ko? Hoy! Sabihin mo kay Baldo, magpakita siya sa akin! Kapag hindi, susunugin ka bahay ka! Kwarta na naging bato pa! Ano sa palagay nyo? Mababawi pa kaya nyo yun? Mo! Oh, ano tol? Anong masasabi mo? Bagay ba ang bansag sa kanya? Siguro hindi ko na kailangan mag-explain kung bakit, no? Si Bomber Moran ay isa sa mga kontrabida na napakadaling tandaan ng itsura. Sa katawan pa lang, alam mo na allergic siya sa gym. Pero naman, isa rin siya sa mga artista na pwedeng gumanap bilang nakakatuwang kontrabida o yung kinatatakutang kontrabida. Pero tulad ng karamihan, ibang-iba ang karakter niya sa totoong buhay. Siya ay kilala bilang isang masayahin at mapagmahal na asawa kay Erlinda Ocampo at mapagmahal na ama sa dalawa nilang anak na sina Ramon at Sara. Si Ginoong Bomber Moran ay nagkaroon ng mahigit 400 na pelikula na lubos na tinangkilik ng karamihan. Kaya naman lubos ang kalungkutan ng lahat nang mapabalita ng ating idolo ay pumanaw na noong August 14, 2004 sa San Francisco, California dahil sa sakit na cancer. Hindi siya sasantuin ito. Sadyang pinadala sa akin ito ni Doña Lucila para mabunan sa mundo ang hayop na benser. At syempre, bigyan natin ng special shoutout ang ating mga giliw na viewers. From Bulacan, shoutout sa iyo, Ludi Buna. Sina-shoutout ko rin ang lahat ng mga tao dyan sa Payapa, Ilaya, Lemery, Batangas, especially kay Dodi Vergara. Shoutout sa iyo,